Salamat, Kuya Alan. Salamat sa kapatid ko dahil lagi siya nakasuporta sa amin noon. Salamat, Ate Tia. Salamat sa partner ko kasi hindi niya ako iniiwan hanggang ngayon. Nandito pa rin siya sa tabi ko. I love you. Salamat sa kapatid ko. Salamat sa asawa ko at po sa aking pamilya. Salamat sa kabanana sa walang Salamat sa partner ko. Sa magulang ko. Salamat sa Lumaking salat sa buhay, nagpursige at lumaban dahil na rin sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. At ngayong patuloy ang kanyang pagtatagumpay, buong puso niyang ibinabalik sa komunidad ang mga biyayang kanyang tinatamasa. Narito ang kwento ng isang amang hindi nakakalimot lumingon sa kanyang pinanggalingan. Kakilala po kami ni Sir Yong nung 6 years old po ako. Si Sir Yong po isang batang makulit, pero mabait naman po sa kaibigan dahil kung anong meron po siya, pinapaperam niya po sa amin. Tapos pagka oras na po ng pagkain niya, tinatawag niya po kami para mabigyan kami kahit konti. Si Yong napakabait, saka yung tahimik, hindi nakikipag-away. Nung naging polis po si Sir Yong, naging tuwan-tuwa po ako, masaya po ako kasi isa sa mga kababata ko po na naging polis. Kasi po dito po sa sementeryo, bihira po yung mga pag-aral ka ng matatapos mo po yung pag-aaral mo. Parang may hangganan po talaga pag wala na po kayong pinansyal. Isa po sa pinaka-problema po rito sa sementeryo. Simula naging pulis si Sir Yong, pakikisama, ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago, mabait. Kaya talaga hindi mawawala yung pagtulong sa ngayon, sa mga bata dito sa sementeryo, sa amin. Yun po, unang-una, kung pulis na po siya, dahil pong medyo nakakaano po. Una po, sa mga school supply po, pag nangangailangan po, yung baka meron kang meron kang maano ng school supply, yung binibigyan niya po kami rito. Tapos ako po, dahil medyo nakakalapit ka, nahihiya din po ako, pero nangingin po na ako sa kanyang tulong baka may sobra ka, pera, tulungan mo naman ako. Kasi dahil nga wala akong pera sa mga anak ko eh. Ayan po, buti nandiyan si Yong, kinuha niya ako maging driver niya. Ayan, pag-aalis siya, pag may arkila na sasakyan niya, kinukuha niya akong driver. Malaki po, pasalamat po ako Sir Yong dahil nandyan lang siya. Yung tumutulong po sa amin. Yung hindi po namin napupuntahan ngayon, napupuntahan na namin dahil sa kanya po. Ang pinakangangahan ko kay Sir Yong, itong pagtulong niya dito sa sementeryo sa mga bata, bigay ng pagkain, saan binabutan ng pera, yan, school supplies, saka sa aming mga matatanda rito na natutulungan niya. Makakain kami sa labas, salo-salo kami dito sa sementeryo. Talagang kaibigan pa rin, tropa-tropa pa rin. Isa po sa hindi ko makakalimutan kay Sir Yong yung sa financial po sa anak ko po. Yung hindi ko po talaga kaya, nung lumapit po ako sa kanya, binigyan niya po agad ako. Malaking bagay po sa akin. Salamat kasi kahit na medyo mataas na siya, talagang hindi niya kami kinakalimutan. Kasi tuwan-tuwa po ako dahil nga po hindi siya nagbabago kahit nung dati pa po. Papasalamat ako kay Sir Yong dahil na hanggang ngayon nandito pa rin siya sa amin, hindi siya nagbabago. Lahat tinutulungan niya pa rin yung mga tao rin sa sementeryo, lalo-lalo na yung mga bata. Nagpapasalamat ako kay Yong dahil hindi niya kami iniwan kahit kailan. Sana Yong, huwag mo kami iwan pa lalo dahil marami ka pang matutulungan na bata na nangangailangan. Masaya yung buhay ko dito sa sementeryo kasi mula nung bata pa lang ako, nandito na ako. Dito na ako pinanganak. Ang ginagawa ko dito nung bata ako, puro laro lang. Kasi marami akong kalaro dito, tsaka masaya dito. Ang buhay namin dito, mahirap talaga. Tsaka yung hirap na yun, may halong saya. Yung kasama ko dito sa sementeryo, yung lola at lolo ko, sila yung nagpalaki sa akin. Mga chewing ko, pati yung mga pinsan ko. Nung estudyante ako, masipag pumasok. Pero dumadating yung kakataon na nahihiya ako. Mahihiyain ako sa klase. Kasi nabubuli kami, mga taga-sementeryo. Yan. Naging motivation ko talaga yung kahirapan. Kasi habang lumalaki ako, habang nag-aaral ako, nakikita ko yung kahirapan dito sa sementeryo.
Nakapagtapos ako, Bachelor of Science, Criminology po. Sobrang saya po, sobrang saya. Na-proud ako sa sarili ko. Siyempre, lalong-lalo na-proud ako dun sa mga nagpaaral sa akin. Dahil kung di dahil sa kanila, hindi naman po ako makakatungtong dun sa entablado. Naisip ko na nag-uumpisa pa lang yung hamon ng buhay ko. Hindi pa ako natatapos doon. Start pa lang yun para magbigay sukli sa kanila. Ginagawa namin, una, nag-uumpisa yan sa isa. Sama-sama namin pag alis kami. Yung isa nga na yun, halos naging 2. Tapos ngayon, malalaki na sila. Nandyan sila. Ginagawa ko kasi yun, gusto kong maging masaya sila. Kasi naging bata rin tayo. Yung ginagawa ko yun, yung charity na yun. Hanggang sa dumami na yung mga batang pumupunta sa akin. Hanggang sa ngayon, pulis na ako. Hindi ko na mabilang minsan kung ilan yung mga pumupunta sa akin na bata. Pero gusto ko sana, hindi lang dito sa lugar namin, hindi lang sa sementeryo, hanggang sa makarating tayo sa may labas. O mas marami pa tayong mapakaing mga bata. Maging masaya sila. Bigyan natin ng ngiti yung mga mukha nila. Ang pangarap ko, syempre, una sa lahat, kasi wala namang magulang na mangangarap sa anak nila na hindi maging successful. Ganun pa rin. Gaya ng isang magulang, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko sa mga bata dito maiwas sa mga illegal na gawain. Kasi yun yung tuldok para matapos yung pangarap nila. Para malulong sila sa pinagbabawal na bisyo. Gusto kong makapagtapos sila ng pag-aaral. Gaya din ng pangarap ng ibang mga magulang sa kanilang mga anak. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin saka sa mga bata. Oo, siyempre, matik yan. Oh. Sir, meron pang gustong isang magpasalamat sa iyo, sir. Saan? Ano yan? Gusto raw magpasalamat sa iyo, sir. CIA, sir. Pakibuksan mo lang, sir. Sama lang, sir. Alan and Pia Cayetano in action with Boy Abunda. Dear Yong, believe kami sa kabutihang ginagawa mo para sa kabataan sa lugar kung saan ka lumaki. Kahanga-hanga ang kwento mo ng pagpupursigi sa buhay at pagbabahagi ng mga biyayang iyong tinatamasa. Salamat sa iyong kabutihan, salamat dahil hindi ka nakalimot sa iyong pinanggalingan. Salamat dahil inspirasyon ka sa mga kabataan. Kasama sina Ate Pia, Tito Boy at lahat ng bumubuo ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Saludo kami sa iyo. Muli, maraming salamat. Nagmamahal, Kuya Alan Cayetano. Grabe to. PS, maaari ka ba naming maimbitahan sa studio upang personal na mapasalamatan? Ayos! Galing! Thank you very much. Grabe, no? Siyempre, pupunta tayo dito. Maraming salamat po sa imbitasyon. Thank you very much po. Yon, galing! Ayos. Maraming salamat, Yong. And welcome to the program. We're so happy to have you. Grabe yung story mo. Sobrang inspiring. Sobra akong natatouch. Amazing what you do. How you've turned your life to become a life of service. Parang ito yung lahat ng hirap na pinagdaanan mo, talagang ginamit mo para makatulong sa iba. Isa ka talagang, you're a hero to all these kids. Yeah. Saka di ba minsan, Kuya Boy, Ate Yong, di ba, pagka tinetape mo, halimbawa, or kinukunan mo nga yung papasalamatan mo, minsan 1 or 2 dimensions lang yung nakikita mo eh. So, but dun sa video kasi nakita mo, unang-una yung environment. So when you're talking about, pag dito ka kasi sementeryo, so yung mga nagpipintura doon, yung nandun, yung mga bata, nakikita ng audience na may lumalaki pala talaga doon, di ba? Then, the way you describe na, yeah, I'm proud, but at the same time, binubuli kami or may discrimination sa amin kasi taga-sementeryo kami, di ba? And then, on the other hand, doon talaga ako na-touch nung sinabi mo nga na mahirap, nagsastruggle, pero masaya. So, because we don't only want to say thank you, we want to be a part of what you're doing. We want to partner them. Anong isa sa biggest dream mo para sa mga bata? Okay po, sir. Yung ko po talaga, pangarap ko po sa mga bata doon sa loob ng sementeryo, gusto ko po talaga sila na kagaya ko,
makapagtapos din ng pag-aaral kahit mahirap yung buhay. Dahil ang pag-aaral po, sir, yun po talaga yung So, marami pa rin natitigil. Opo, sir. Hanggang doon po kasi sa amin sa sementeryo, sir. Hanggang high school lang po. Tumitigil na po yung mga estudyante. Kasi po, tumutulong na po sila magtrabaho doon sa kanilang mga magulang. So Yong will be working with you not only on the day-by-day projects, pero let's try to put up a scholarship program para sa mga bata. Kasi Kuya Boy, yung ibang nanonood, baka sabihin nyo, hindi, may free education, etc. But the studies show that yung free tuition is only 30%. Right. Ako naman ang nais kong sabihin na kahanga-hanga yung kahit saan ka makarating, opisyal ka na ngayon, pero bumabalik ka doon. Bumabalik ka sa iyong pamilya, sa iyong komunidad. Kaya that's inspiration. Yung ang CIA with BA, hindi nagtatapos ang ating relasyon dito, ha. Ito ngayon ay aming munting regalo para sa mga project mo sa mga bata. Salamat. Pero makakaasa ka na babalik kami dyan kung yan ang kinalakay mong lugar, yung sementeryo. Kami ay babalik dyan. Ako personal, makakasama kita dyan. At gusto kong ma-meet yung mga bata. And then lastly, Ate Kuya Boy, siguro what the show can also do, nakita namin kung gaano natutuwa ang mga kababata mo naman na may mga anak na. Tama. So, isang blowout sa isang restaurant. Yun. Kasama sila, pamilya nila, sagot na nung tropa. Galing. Kasi paulit-ulit yung mga kababata mo. Nandun na siya na ganyan, nandito pa. Ang daling lapitan. Yong, maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. At sa ating pagbabalik, ang ating audience naman, walang uuwi sa inyo na walang regalo. Mula sa CIA at tayo maglalaro na ng isang game kung saan ang ilan sa inyo ay mag-uuwi ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos. Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng...